Eto na mga kabasketball, meron tayong breaking news kasi nga kinuha na rin ng Strong Group Philippines yung magiging pambato natin dyan sa Dubai International Basketball Championship. Etong serbisyo ni Jordan Heading at maging ni Mikey Williams, wala raw nagawa etong TMT rito mga kabasketball. Pag-usapan na rin natin etong naging day 1 ng practice netong Strong Group Philippines at bakit nga ba binabantayan ni Coach Tim Cone etong kanilang import na si Tony Bishop. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like bilang pagsuporta. Kanina nga mga kabasketball, ipinasilip na etong day 1 na practice ng Strong Group Philippines na lalaban nga diyan sa Dubai International Basketball Championship. At present nga etong si Andre Robertson, nandiyan din etong si Kevin Kiambao, nandiyan din si Mackenzie Moore, si JD Kagulangan, nandiyan din si Francis Iskandor, si Justin Sanchez, at nandiyan din etong si Tony Inot at etong si Allen Liwag. Bali 8 mga kabasketball. At nandito na rin sa Pilipinas etong ang ating naturalized player na si Andre Blatch at etong NBA superstar na si Dwight Howard. So bali 10 na sila mga kabasketball. At habang hinihintay nga natin kung sino pa yung dalawang yan, ay naglabas na naman ng pasabog etong patikang sports writer ng Spin.ph na si Homer Saison na nakabase dyan sa Amerika. At sinabi niya nga na etong si Mikey Williams ay nag-commit na para nga maglaro dito nga sa Strong Group Philippines na lalaban nga dyan sa Dubai. 10 bansa mga kabasketball yung maglalaban-laban dyan. At ayon nga rito sa report niya mga kabasketball, nung tanungin niya etong isang opisyal dyan nga sa TNT, ay ang sabi lang ay wala silang magagawa pagdating nga dyan sa mga non-FIBA sanction event gaya nga niyang Dubai International Basketball Championship. So ibig sabihin makakapaglaro talaga etong si Mikey Williams. At ang matindi pa dyan, may nagpahabol pa siya, no? Maglalaro din daw dyan, expected etong isa sa pinaka-shooter ng ating Gilas Pilipinas na si Jordan Heading mga kabasketball. Sabi ko nga kung nandun to ng World Cup baka mas marami tayong tinalo eh. So ibig sabihin mga kabasketball, napakalakas na itong kupunan na binuo at pinupondohan netong bilyonaryo na si Frank Lau, no? Sana isang pagkakataon siya yung umawak ng at least SEA Games, no? Mapakita niya kung ano yung kayang gawin ng Pilipinas, especially kung pupondohan talaga. Kasi kung mas mahaba yung magiging practice mga kabasketball, I'm sure mas marami tayong tatalunin. Sa ibang balita naman mga kabasketball, umakyat na sa pang-4 na pwesto kasama nga netong San Miguel etong Barangay Ginebra dahil nga yan sa sunod-sunod na pagkapanalo nila. At dito nga sa naging report ni Jerry Ramos ng Spin.ph pa rin, ay sinabi nga ni Tony Bishop na may iniinda siya sa kanyang tuhod. Actually si Coach Tim Cone sinabi rin yan, no? At sinasabi niya nga rito na baliwala sa kanya yung injury, talagang naglalaro siya kahit may injury. Normal daw yan sa mga professional basketball player. Nakapagtala etong si Tony Bishop ng 26 points, 16 na rebounds, 2 assists para nga talunin etong Northport. At ayon nga kay Coach Tim Cone, dito naman sa naging report ng Tiebreaker Times ay minomonitor daw nila ngayon etong tuhod, no, netong si Tony Bishop. Syempre hindi naman pwede na kumbaga iba pa rin yung laro mo eh. Pagka may injury ka, hindi mo mailalabas yung 100% mo. Pero hopefully maging magaling na, no? At mas gumaling pa etong tuhod netong si Tony Bishop kasi malalaman daw yan sa mga susunod na araw or bukas, sabi ni Coach Tim Cone, kung titigil ba o mas lalala yung sakit niya dyan sa tuhod. Hanggang dyan mga kabasketball, maraming salamat at God bless you.